sa aming lakbay patungo sa Manila Zoo. At aking kasama ngayon si May. At ngayon naman, kasi medyo maulan yung journey natin ngayon. Tara, samahan niyo. Malipang taong nagtutulakan sa avenidang aking napagdaanan. Nag-aabang ng masasakyan patungo kung saan di ko malaman. Sa aking jeepney sinasakyan mayroong natanaw na mama. Sa dinami-raming nagdaraan, ikaw pa ang nakita. Ikaw pa ang nakita. May kasamang dalaga. Para mama, dito na lang bababa na ako. Para mama, dito na lang, heto ang bayad ko. Para nasabi, para mama, para na dyan sa tabi. Hi, I'm Loy. My name is May. And we're here to talk all about snakes. Tara, pasok tayo. Titignan natin ngayon kung anong mga uri ng ahas ang meron sila dito. Let's see. Yan. Una lang, ito ang reticulated python. Yan. Did you know that snakes are cold-blooded animals din? Ano ba ibig sabihin ng cold-blooded animal? Alam mo ba yun, May? Hindi. So, ano nga ba yung cold-blooded animal? Cold-blooded animals meaning, hindi nila kaya mag-produce ng sarili nilang heat. So, they have to lay their bodies under the sun, katulad ng ginagawa nila ngayon para mainitan sila. At saka, alam nyo ba, itong reticulated python, nakikita to dun sa Southeast Asia. So, kasama yung Pilipinas doon. So, nakikita sila sa tropical rainforest. There are almost 2,700 species of snakes all over the world. Pero, alam niyo ba, na dalawang country sa buong mundo ang walang snake. Ito ang New Zealand at Ireland. Mamaya ikukwento namin kung bakit. Ito naman yung mga Burmese python. So, alam niyo ba, itong kuko natin, alam
made up of something called keratin. So, ganun din yung mga scales ng ahas. Since yung mga ahas is walang legs, ginagamit na yung muscles nila and scales to do the walking. So, pansin nyo ba, yung mga ahas hindi kumukurap tulad ng mga mata natin? Kasi yung ahas, wala silang eyelids. Yung mata nila is covered by spectacles. Yung kapag nagpapalit sila ng skin, nagiging cloudy yung mga mata nila. Para malaman natin na magpapalit sila, yun ang una natin titingnan. Ang mga snakes pwedeng manirahan sa mga puno, sa tubig, sa ocean, sa desert, kung saan-saan pa, you name it, sa farm, sa grasslands, kaya madami sila dun. Tsaka, yung mga mata nila, or temporarily blinded, kapag nagpapalit na din sila talaga ng skin. Snakes belong to the animal group called reptiles. Kabilang din dito ang crocodiles, turtles, at lizards. So, tingnan naman natin ngayon ang mga cobras. So, ito. Alam niyo ba, yung cobras are smarter than other snakes. Kasi nalalaman ng mga cobra kung yung taong yun is yung trainer nila or stranger lang. So, matatalino pala yung mga cobra. Saka ang cobra, diba kilala sila sa kanilang parang extra skin na nagpo-flap pag nangyayari na yun, pag threatened sila or feel nila, terrified sila o may fear sila dun sa mangyayari. Kaya, yun yung warning nila sa mga prey nila. So, nagpapakita din, pag may nakikita kayong ahas sa paligid nyo, meaning kasi lumalabas na sa lugar nila kapag threatened talaga sila. So, ganun yun. Tingnan naman natin yung mga reptiles na yung mali. Okay natin, Jen. Let it rain! Looks like tonight the sky is heavy. Feels like the winds are gonna change. Beneath my feet, the earth is red. I know it's time for heaven's wrath. It's gonna Uy, Jarib, May. Oh, Lord, nandito ka Hoy, na. nandito ka pala. Gulat kami sa'yo ah. Oo nga eh. Bumira ka. Alam niyo ba yung sa reptile house kanina? Yung nakita niyo ba yung mga snake? Oo Oo. naman, ang dami. Grabe, Ang ang lalaki. haba. Alam niyo ba, na kahit Nakakatakot. sobrang flexible ng mga snakes, alam niyo ba, may buto yung mga yun? Oh, may buto yun. Mukha namang wala eh. Parang wala naman eh. Katulad ng tao, may buto sila. Kaso sa kanila, kung tayo, meron tayong 24 ribs na naka-attach sa 33 vertebrae natin, sila, humigit kumulang 100 hanggang 400 na bones sa kanilang katawan. Ang Oo. dami. Kahit ganun kadaming bones, di ba? Isipin nyo, napaka-flexible nila. Yung at, Yung gano'n no. naalam nyo na may buto pa rin ang mga snakes. Kahit ganun sila, kalambot at ka-flexible na gumalaw. Kaya pala gumalaw. Wait! Ayun. O, alam nyo ba, may kwento Oy. sa inyo. So pala yan. Tara, Eh, tara, pag-uusapan namin ngayon, yung tungkol sa reproduction ng mga snakes. Kasi alam nyo ba, may mga snakes din pala na nag-give birth tulad ng tao. Talaga? Alam niyo yun?
Oh, yun yung mga boas, rattlesnakes. Oh, meaning, nagko-conceive din pala yung mga snakes, no? Doon pa nade-develop ka sa loob ng tiyan ng snakes. So, ibig sabihin, live births talaga? Hindi sila itlog? Akala ko ba itlog sila? Oo nga. Pero may iba din naman na nag-lay eggs. Tulad ng mga python, cobra, coral snakes, garter snakes. Tapos, teka lang, nagugulan ako. Tapos, ayun, yung mga garter snakes, alam niyo ba, pag nag-lay eggs kasi sila, basta pagkatapos nilang mag-lay eggs, iniiwanan nila yon. Parang, di ba, unlike python, kino-coil up pa nila yung mga snakes. Tapos, yung iba kasi hinahayaan na hanggang sa mag-hatch. So, pag na-hatch na yon, parang, mamuhay na sila ng kanya-kanya lang. So, yun. Saka yung iba naman, yung mga snakes is nag-reproduce sila after the hibernation. Yun, springtime yun, di ba, usually? So, ano din sila, nag-lay eggs sa mga mainit na lugar. So, yung mga male snakes, na-attack nila yung female snakes sa pamamagitan ng play fighting. Pero hindi talaga sila nagpapatay, drama lang. Drama lang. Oo, drama lang. Pero, wala lang, drama lang. Sana ganun din kayo pag ang buhay, no? Uy, may alam mo ba? Yung kayo nang sinabi ko na meron 2 bansa na walang snakes na nag-e-exist doon. Wala tayong mga kamag-anak doon. Wala tayong mga kamag-anak. Mag-anak mo lang. Hindi! yung mga bansa yun ay yung Ireland at yung New Zealand. Pero let's focus sa Ireland. Bakit kaya walang snakes doon? Alam mo ba kung bakit? Bakit nga ba? Meron kasing sinasabing 2 version ng story. Kilala mo ba si Saint Patrick? Yung patron na sineselebrate nila doon? Sa Amerika, sineselebrate. Sa Amerika. At pinapaniwalaan din nila na si Saint Patrick ang nagdala ng Christianism sa Ireland. Pero siya rin ang naging dahilan kung bakit daw walang snake sa Ireland. Merong 2 version yun. Yung una, ay tumayo si Saint Patrick sa isang hill at gamit yung staff niya, binanish niya lahat ng snake. Parang lahat sila nagpuntahan sa sea. At yun. At alam yung pangalawang version. Ano yun? Yung pangalawang version naman, merong isang old wise serpent. Tapos, niloko nito ni Saint Patrick. Paano ginawa? Alam mo yung box? Box yan, box. Doon. Sinabi ni Saint Patrick na pumasok yung snake sa box. Ayaw pumasok yung snake. Ayaw. Nagtitigas nga. Nag-away nga silang dalawa eh. Sabi niya, hindi kaya ako kasya dyan. Sabi nung snake. Malit kasi. Malit naman talaga yung box. Sabi nung snake, hindi ako kasya dyan. Sabi niya. Tapos, ayaw maniwala si Saint Patrick. Tapos ang ginawa tuloy ng serpent para patunayan kay Saint Patrick na maliit yun. Pumasok siya. Tapos sabi niya, tinan mo, maliit nga. Pero alam mo kung ginawa ng Saint Patrick? Narado niya yung box at tinapon niya sa dagat. Yun yung history. Pero meron din scientific explanation kung bakit walang snake sa New Zealand at Ireland. Alam mo kung bakit? Ano yun? Kasi ang New Zealand at ang Ireland ay islands. Meaning, hiwalay sila sa ibang kontinente sa mundo. Papaligiran lang sila ng tubig. Kaya, malayo talaga yung O kaya hindi makapunta yung mga snakes doon. Yun din sinasabing scientific explanation. Ngayon, alam niyo na. Ayun. So, di ba nabanggit din yung snake sa ibang story ng Bible. So, yung kay Adam at Eve, di ba sikat yun? Tsaka yung kay Moses. Ano yun? Moses, si Adam at Eve, sinasabi nila na serpent daw ang nag-deceive. At sinabi na, ay nag-deceive kay Eva na kainin yung fruit mula sa tree of life. Saka yung kay Moses naman, yung staff niya, ginamit yun ni Lord na patunayan kay Pharaoh na makapangyarihan si Lord na yung staff niya naging snake. So, sikat pala yung mga snake. At kahit doon pa lang. Ng history. So, wala pa masyadong mga tao doon. Wala pa kayo. Andiyan na yung mga snakes na unang pambihira, inunahan tayo. So, yun. Alam na natin. So, yun. Yun. At yun ang... Go! Ayan! Sana nagustuhan niyo ang aming lakbay tungkol sa snake!